Kamusta mga bata? Dalangin namin mga teachers na nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ako nga pala si Teacher Ni at ako naman na magkukwento sa inyo sa araw na ito. Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Tinapay mula sa langit na makikita sa Exodus 16. Simulan na natin! Sa patnubay ng Diyos, tinawid ng mga Israelita ang disyerto patungong Sinai. Dumating ang panahon na naubusan na sila na makakain. Nagreklamo sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Sana pinatay na lang kami ni Yahweh sa Ehipto. Buti pa roon, nakakain kami hanggang gusto namin. Pero dinala nyo kami rito sa disyertong ito para patayin sa gutom." Sinabi ng Diyos kay Moises, "Magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyong lahat. Susubukin ko mga Israelita para tingnan kung susundin nila ang aking mga utos." Kaya tinipon ni na Moises at Aaron ang mga Israelita. Biglang lumitaw sa ulap ang kaningningan ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagdating ng takip silim ay makakakain sila ng karne at kinabukasan magkakaroon naman sila ng tinapay, lahat ng kanilang kayang kainin. Sa gayoy, malalaman nila na akong si Yahweh ang kanilang Diyos." Pagdating ng takip silim, dumating ang napakaraming pugo sa kampo ng mga Israelita. Nakakain ng karne na pugo ang mga tao. Pagising naman nila kinabukasan, merong hamog sa paligid ng kampo. Nang matuyo ito, napansin nila na ang lupa ay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay. "Ano ito?" tanong nila sa isa't isa. Sinabi sa kanila ni Moises, "Ito ang pagkain na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Inuutusan niya ang bawat isa sa inyo na mamulot ng sapat na kailangan niya. Pero huwag kayong magtitira para bukas." Nanguhanga ang mga Israelita ng sapat na pagkain. Bawat piraso ay para maliliit na butong puti at lasang tinapay na may kahalong pulot-pukyutan. Tinawag nila itong mana. Pero ang ilan sa mga Israelita ay sumuway sa utos ng Diyos. Nagtira sila na pagkain. Kinaumagahan, inuod ang mga pagkain at amoy sira. At nagalit si Moises sa kanila. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Mamulot kayo ng pagkain sa loob ng 6 na araw. Pero sa ika-7 araw, ang araw ng pamamahinga, wala kayong makukuhang pagkain." Kaya pagdating na ika-6 na araw, doble ang pinulot nilang pagkain. Inutusan kasi ng Diyos na sa ika-7 araw ay banal na araw ng pamamahinga na nakatalaga sa Kanya. Nagtira ng pagkain ng mga Israelita para sa ika-7 araw at hindi na ito nasira at inuod. Pero meron na namang mga sumuway sa utos ng Diyos. Lumabas sila ng umaga ng araw ng pamamahinga para mamulot ng pagkain. Siyempre, wala sila natagpuan. Sinabi ng Diyos, "Gaano katagal ninyong susuwayin ang aking mga utos? Alalahanin ninyong binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga. Iyan ang dahilan kung bakit kapag ika-6 na araw, lagi ko kayong bibigyan ng sapat na pagkain para sa 2 araw. Kaya't hindi na nagtrabaho ang mga Israelita tuwing ika-7 araw. Mana ang kinain ng mga Israelita hanggang marating nila ang Kanaan, ang lupang ipinangako. At dyan na nga nagtatapos ang kwento natin ngayong araw na ito. May natutunan ba kayo mga bata? Magaling! Si Teacher Ni din may natutunan. Natutunan ko na binibigyan niya tayo ng makakain para malaman natin na siya ang ating Diyos. Kaya niyang ibigay ang ating mga pangangailangan sa mga di pangkaraniwang paraan. Sinusubok niya tayo para makita kung susundin natin ang kanyang mga utos. Nais niyang maglaan tayo ng isang araw na pamamahinga na nakatalaga para sa Kanya. Kaya naman tuwing linggo, tayo ay nasa church para magpahinga kasama Niya. Ang memory verse natin ngayong araw na ito ay matatagpuan sa Psalms 107 verse 1 and 9. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat Siya'y mabuti.
Ang pag-ibig niya ay nananatili magpakailanman. Pagkat binibigyan ng kasiyahan ang mga nauuhaw at ang mga nagugutom ay binubusog niya ng mabubuting bagay. Naway may natutunan kayo ngayong araw mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!